Uusapan na punto por punto without much ado, ladies and gentlemen. Like po tayo. Ito po ang pinakauna. Yung mga revelasyon ni Pampilo Lacson, mga kababayan. Ano nga ba yung mga revelasyon ni Senator Pampilo Lacson, mga kababayan? Naku po. Wait lang ha, mga kababayan, kasi parang kumati ang aking labi. Bakit? Ano ba yung nakain ko? So, ito. Mga kababayan, yung revelasyon ni Senator Pampilo Lacson or ni Ping Lacson ay kung nakita ninyo, halos po lahat ng mga anomalya sa flood control, yung mga sangkot, mga kongresista, mga district engineer, DPWH, mga senador, ay nilalabas niya po doon, at lahat po yun ay may mga dokumento, may mga patunay at pruweba na meron pong mga kongresista, senador at iilan pang mga personahe na dawit po sa korupsyon or pagbulsa at pagnakaw sa pera ng mga Pilipino mula sa tax para sa pondo dyan sa flood control at ano pa mang proyekto sa DPWH. So ngayon, mga kababayan, ito nga po, sabi ko nga sa inyo, ayon nga kay Basti Duterte, dyan sa flood control na yan, kung imikos-mikos lang yung pag-interview, yung pag-imbestiga dyan, mauwi lang yan sa areglo, walang makukulong. Ngunit mga kababayan, eto na nga, maskin, mga kababayan, maskin si Pampilo Lacson, may manok, may lamok nakapasok. Maskin si Pampilo Lacson, mga kababayan, ay isa din po pala, no, sa sinabi na hinarang pala ng isang senador ang kanyang revelasyon na ang mga senador ay gusto nga niyang pangalanan kung sino-sino ang nasa budget insertion na yan. Ma'am Alicia Pavilion, hello po. Yung senador daw ito ay nakabase po ito sa Valenzuela. So, Valenzuela, magkadikit lang ito sa Bulacan eh. Bulacan, Valenzuela, magkadikit lang yan. Hinarang daw siya di umano ni Sherwin Gatchalian. Senador Sherwin Gatchalian, according sa interview kay Lacson sa DZMM, na hindi daw o pumalag daw si Sherwin Gatchalian na pangalanan ni Lacson yung mga senador na nasa likod ng budget insertion sa pondo ng gobyerno. Kaya po nakakuha at nakapagnakaw ang mga senador na ito kasi ayaw nga daw pangalanan at pumalag daw itong si Gatchalian. Ayan, Ma'am Libby Zamora, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? Ayan, si Orion Castillo, lumipat dito, sinipa na ni Mark Ramos. Sir Almond Lee, hayaan mo yan. Ganyan talaga kapag bugok na DDS, magkakalat ng kabugukan. Kaya iwasan nyo po yan. Parang virus po yung mga DDS. Pag nahawa kayo, naku po, good luck. Ito po, mga kababayan, iginiit po ni Pampilo Lacson or ni Senator Lacson, mga kababayan, na sa kanya daw mga revelasyon ay meron daw humarang o meron daw pumalag na hindi daw pangalanan. Wag daw i-bulgar ni Lacson yung mga senador kung sino ang nasa likod ng mga katarantaduhang pag-i-insert ng budget. So ito po mga kababayan, according po sa DZMM News, na in-interview si Lacson at dito sa Pilipinas Today post ng page nila, ito po, Senator Win pumalag matukoy ang senators or ang mga senador na nasa likod ng budget insertion. Ayon kay Ping Lacson, sabi ko nga sa inyo itong mga senador na to, magkakampihan lang yan. Itong mga senador na to, mag-aanuhan yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bakit nga ba ayaw pumayag ni Sherwin Gatchalian na pangalanan ni Ping Lacson itong mga senador na nasa likod ng budget insertion? Kasi dito, papayag ka kung wala kang tinatago, or else
Kasi actually mga kababayan, si Sherwin Gatchalian po ang nasa Committee on Budget. Di ko alam ha kung Committee on Budget. Correct me if I'm wrong. Paki-comment ka mga kababayan. Ma'am Bingken, hello po kay Ma'am Arlene. Hindi ko lang sure kung ano yung rule ni Sherwin Gatchalian sa Senado. So, Committee on Budget yata ito or siya yung finance, no? Yung mag-a-approve ata sa mga pondo. Correct me if I'm wrong ha. Paki-comment mga kababayan kung ano po ang rule ni Sherwin Committee on Finance. Kaya nga, pag sinabi nating Committee on Finance, siya ang nag-a-approve dito. Siya ang pipirma dito na ituloy itong pondo. Actually, mga kababayan, na experience ko po yan noon ganito. Gusto ko explain sa inyo. Ako po dati, pumasok po ako sa, alam nyo yung summer youth summer, ano bang tawag doon? Yung magtatrabaho ka sa City Hall, maglilinis-linis ka, magpupunas-punas ng mga salamin kapag wala kang pasok. Yung youth summer, basta may tinatawag na, sa ano nga yun sa peso. Peso ang nagpapasahod sa amin, tapos ang makuha namin payroll. Yun nga lang, summer job. Youth summer job kami noon. So ngayon mga kababayan, yung payroll kasi namin every month, 1,500. Ngunit ang matanggap namin is 1,2 na lang. Bakit? Yung 300 bibilhin nung finance. Yung finance na taga-bigay sa amin nung payroll, 1,2 lang ibigay sa amin, makakatanggap agad kami. Mas una pa doon sa release. Di ba? Kasi summer job yun noon halimbawa, ang sahod namin pitsa 20, pitsa 15 pa lang, makuha na namin. Ngunit, wala na yung 300. Kaltas na. Naranasan ko din yan. Naka-summer job ako noon Kasi payroll kami. Ang sahod namin every 20. Every pitsa 20. Ngayon, pitsa 15 pa lang, makakakuha ka na, makakakubra ka na. Yun nga lang, wala na. Kulang na ng 300. Kasi, in advance mo nang kinubra, yung 300 nandun na sa finance. May kupit na siya doon. So, may mga ganyang senaryo kasi experience ko yan, mga kababayan. Nung ako ay summer job. Api subscribe, hello po. Ganyan din anak ko, sabi ni Ma'am R. Villegas. Ganyan kinukuhaan nila. Sa 1.5 na sahod mo sa summer job, 1.2 na lang matanggap mo, yung 300, kinuha na nung budget ng City Hall. Hindi ko na pangalanan kung anong lugar kasi ako naman ang may gusto. Kasi tatanungin ka naman bakit ka pumayag? Gusto ko Kaysa naman sa mag-antay pa kupit sa 20, wala na akong pamasahe. Diba? So, pumayag ako. Yung iba na hindi pumayag, pwede silang magreklamo. Ako naman may gusto. Pero may mga ganang senaryo kasi, mga kababayan. So, ito na. Ibinunyag ni Senator Pampilo Lacson na si Sherwin Gatchalian or Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance. Pag sinabing finance, pera yan. Pondo yan. Ang tumabla sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments or insertion mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno mapunta sa ibang sangay. Nako po. So, mga kababayan, parang may hocus-pocus nga ito, no? May some smell fishy. Sa panayam ng DZMM Teleradyo ngayong Sabado, August 23, sinabi ni Lacson sa trabaho ng chairman ng Finance Committee na hanapin ang mga panukala ng budget tuwing may gagawing insertion or pagbabago ang mga ito mula sa National Expenditure Program or NAP. Ayan, sila rin naman ang mga nag-i-insert mga senador. Kaya yan ang pinaglalaban ko. Nung hinarang namin ang concurrent resolution, ani ni Lacson. Ito ay matapos ulanin ng batikos si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa pagkalat ng 103 pahinang dokumento na nagpakita nagkaroon ng 142.7 billion insertion sa 6.3 trillion noong 2020 sa 2026 national budget, kung saan ang Bulacan na itinuturing na baluarte ni Senator Joel Villanueva ang nagkalaan ng 12 billion pesos. Ang naturang budget amendments ay binunot di umano
sa mahahalagang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Education. O, sa mga nanay at tatay dyan na nagugulat kayo kung bakit ang mga anak ninyo, instead na libre ang internet, magbabayad sila kasi kinaltasan nga naman. Dahil dito sa 142 billion na insertion. O, sunod, mula sa DepEd, kinaltasan din ang DepEd at inilipat sa DPWH na inuulan ng batikos dahil sa bilyong halaga ng anomalous flood control. At bukod doon, kinaltasan din ang DOH or Department of Health sa mga senior citizen dyan na kulang po ang supply ng inyong gamot ay dahil po yan sa kinaltasan po ng pondo at inilipat sa DPWH, ngayon, kinurakot lang din naman. Sa mga magulang na may mga estudyante, ang sisihin nyo po yung nag-cut ng budget. Kung meron kayong nireklamo patungkol sa wala kayong kalsada, wala kayong silid paaralan, kulang ang mga libro, kulang ang feeding program, kinaltas po yan, binigay po nila sa DPWH, mula po doon sa 142 billion na insertion ni Chis Escudero. And then, sa mga lolo at lola po natin dyan na nangailangan ng libreng check-up, libreng gamot. Kung wala po kayong gamot dyan at kulang-kulang po ang mga gamot ninyo, ay nandoon po yan napunta sa DPWH na kung saan binulsa lang din. No? At ginawa ng ang ghost project. Yun pala na ghost din. Kaya nga, Maria Fe Palisok. Di ba? So dito mga kababayan, sinabi pa ni Lacson, kapag in-upload yan, lalabas na pinakamaraming pangalan ako siya. Si Win Gatchalian yung chairman, sabi ni Lacson. Siya ang nagbabawas sa mga ahensya na written amendments ng mga senador. Kaya pala, ayaw ipabulgar ni Sherwin Gatchalian ang mga pangalan ng mga senador na nag-insert or mga nagpataas nitong pondo na umabot ng 142.7 billion kasi si Sherwin Gatchalian pala ang nagbawas nito kung saan niya kinuha. Halimbawa, kinuhaan niya ang DepEd, kinuhaan niya ang DOH at inilagay niya doon sa DPWH. Nako po, kaya pala. Eto po mga kababayan, bukod dyan, meron din po tayong video na galing mismo sa nagbabala si Senator Ping Lacson sa kanya mga kapwa-senador. Anya, bukod sa mga kongresista, may mga senador din na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Nako! Piniligtas ang mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Patay! Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo. Sabi ni Lacson mga kababayan, nakikinabang daw itong mga senador na nasa likod ng budget insertion, na kinaltas ni Sherwin Gatchalian sa mga ahensya na dapat kaltasan katulad sa 142.7 billion na insertion ni Chis Escudero at aaprubahan ito ni Sherwin Gatchalian. At nakikinabang daw dito ang mga senador na nasa likod ng budget insertion na umaabot sa tumataginting na 25% share na tinatawag na funder of proponent and sponsor ng insertion. Nako po. Para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na kasi actually mga kababayan mahirap kasi kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Sherwin Gatchalian, siya kasi ang mapuputukan sa lahat. Siya kasi ang mababagsakan ng lahat. Bakit? Kahit sabihin natin na labag sa kalooban niya kasi siya naman ang finance committee, siya ang nasa finance.
No? So, kailangan niyang trabahuin yun. Kailangan niyang gawin yun kasi yun yung utos ng nakakataas sa kanya. Sino bang nakakataas sa kanya? Malamang ang Senate President. So, ngayon, siya na ang maghimay-himay doon kung saan niya kukunin, saan niya ilagay. Kasi yun ang utos sa kanya, trabaho niya yun. So, kaya din po siguro, mga kababayan, na hindi pumayag itong si Senator Sherwin Gatchalian kasi nga, mapuputukan siya sa lahat. Mga kababayan. Ngayon, kung halimbawa, kukunan niya yung DepEd, kukunan yung DOH, tapos aprubahan niya yung budget, trabaho niya kasi yun. Ngayon mga kababayan, no, kapag pumayag siya na pangalanan ni Lacson, madadawit siya, mapuputukan siya sa lahat kasi maghuhugas kamay naman itong mga senador. Kasi ang sasabihin, magtuturuan na yan eh. Sasabihin, kami naman dyan, umaano lang naman kami. Umaasa lang naman kami kung aprubahan niya o hindi. O, halimbawa, isa ako sa senador na nag-i-insert nung budget na yon. Ako naman, hindi ko naman in-expect na papayag siya. Magtuturuan lang sila eh. Ngayon, sasabihin naman ni Sherwin, yan ang inutos niya sa akin eh. Ngayon, sasabihin lang naman ng mga nag-uutos, umaasa lang din naman ako kung aprubahan mo. Magtuturuan lang yan. Pero ang problema, sino bang nakikinabang? Diba? Magtuturuan sila. Ang problema mga kababayan, sila din ang mananagot. Masasabit talaga sila. Diba? Pag iniimbestiga ito, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mauwi lang sa reglo yan eh. Mauwi lang yan sa kwento. Mauwi lang yan sa tuturuan. Mauwi lang yan sa magsisihan. Kanina may nabalitaan ako, yung district engineer daw ng Bulacan, tinanggal na daw sa serbisyo. Tapos, sa isang balita naman, kakasuhan daw. Sabi ko, ano ba talagang totoo? Minsan pag nagbalita din nitong mga, mga tawag dito, media, ilagay nyo po ayos, tinanggal at kinasuhan. Hindi yung, district engineer ng Bulacan na si Alcantara, tinanggal na, according sa DPWH. Syempre, ang tao sasabihin, tanggal lang? Walang kaso? Diba? Magre-react ang mga tao, kaya minsan lagyan nyo po, tinanggal at kakasuhan. Parang ganon. Hindi yung tinanggal lang. Tapos yun, natanggal na. Pagkatapos, nabulsa na ang pera. Nakurap na yung pondo. Tapos ang lagay, nabulsa, natanggal lang. Mahirap eh. Sa mga media naman, wag naman ganun. Lagyan nyo. Kasi yung isa, nabasa ko, tinanggal na daw yung district engineer na si Alcantara sa Bulacan, according sa DPWH. Yung isa namang media, ang sabi, tinanggal at kakasuhan daw ng DPWH. Doon ako mas naniwala sa tinanggal tapos kakasuhan. Hindi yung tinanggal na. Asan yung sunod? Tanggal lang? Siyempre yung tao, magre-react yan ngayon. Di ba? Kaya ngayon, tignan nyo mga kababayan. Mismong si Lacson. Posibleng sangkot. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise, o kaya naman, para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Yan. Una nang pinanawagan ni Lacson. So, kung sino mang lawmaker, so halimbawa ako, senador ako, may kalayaan kang mamili doon sa pondo na yon. Halimbawa ako si Ken, senador. Tapos yung pondo ko doon, pagandahin ko yung distrito ko. Kasi ako senador, taga doon ako, pagandahin ko yung kalsada, pagandahin ko yung park nila. Ngayon, may karapatan akong mamili ng kontraktor. Ngayon, syempre, kung yung kontraktor na yun, kaibigan ko, tapos nung tumakbo akong senador noong 2022, binigyan ako 30 million, di syempre, yung nagbigay na sa akin ng 30 million na kontraktor, yun pa din ang tatanggap ng project ko. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Kasi pala, itong mga kongresista o senador na may hawak ng pondo, may karapatan palang mamili kung sino yung mga kontraktor na gagawa sa proyekto na kanilang ini-insert. Doon ang bababadgetan. Kung ako ngayon, kaibigan ko, nagbigay ng 30 million, pag may proyekto, siya ang pipiliin ko. Bakit? Conflict of interest
binigyan mo ko 30 million. So, pag nakakuha ako pondo, 25% sa akin, ikaw na bahala niyan. Ganun ba yan, mga kababayan? Nako, unti-unting laglagan ito. Ganun ba yan? Di ba? Siyempre, binigyan mo ko 30 million ng 2022 election, nung pangangampanya ko. So ngayon, pag naging senador ako, mag-insert ako ng pondo, pagandahin natin yung ilog na yan. So, sa 1 billion na budget natin, 25% sa akin, sa'yo na lahat yan. Ikaw na bahala dyan. Tapos, ilagay ko dito, completed. DPWH, completed na to ha. Siyempre, si senador na ganun eh. So, maniniwala si DPWH ngayon. Pagdating kay COA, ipasa ni DPWH, okay na daw to. Bakit? Pirma na ni senador eh. Mas mataas si senador kaysa kay COA. So, tapos na ang kwento. Ngayon, pagpunta ni PBBM doon, ni isang haligi, maskin isang bakal, walang nakatayo. Ang tawag doon, ghost project. Ngayon, sino ang kawawa? Tayo pong mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Kaya nga sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Diba? Ganon yun. Nagets nyo ba ako, mga kababayan? Naintindihan nyo ba ako? Kasi, ito sabi. Lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects. Pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para dito. Nako! Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Patay. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Nako! Ang Finance Chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Ngayon, paano nga malaman kung sino ang nasa likod ng ghost project kung yung sa 2025 insertion, hindi nga naumpisahan itong panukala ni Lacson. Sa 2026, expected natin, malalaman natin kung sino ang nasa likod nitong ghost project, kung may ghost project pang mangyayari. Ang sakit kasi ng mga Pilipino, mga kababayan, ganito yan eh. Halimbawa ngayon, sikat na sikat yung usaping flood control. Siyempre, ang iiwasan ngayon yan, kasi marami nang na halungkat, marami nang nabisto dyan sa flood control na yan. Ngayon, sa sunod 2026 budget, yung mga flood control na yan, gaganda yan. Wala na mangungurakot dyan. Bakit? Kasi nasisilip na ng gobyerno, nasisilip na ng presidente. Sa sunod niyan, maghahanap na naman yan ng panibagong kukurakutan. Yung flood control, iba yun. Sige, ano na natin yung flood control? Okay na yan. Saan ang sunod nating kukurakutan? Doon tayo sa mga public works, sa mga kalsada tayo. Yung kalsada naman, doon na naman tayo. Ang sabihin natin, proyekto to ni Magdalena, proyekto to ni Pablo at ni Juan. Yung pala, ipapangalan lang ganito. Tapos magulat ka, wala pang taon, butas na yung kalsada. Kasi bakit? Yun na naman. Substandard na naman ang mga ginagamit. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang mga Pilipino magaling maghanap ng diskarte yan. Kung ngayon nabibisto sila dyan sa flood control, maghanap ng paraang proyekto ng gobyerno yan, bukod sa flood control na kaya nilang pagnakawan. Kasi hanggat walang makukulong, walang mabibitay dyan, hindi titigil ang korupsyon. Kasi nga, mismo yung mga nasa nakaupo, ang nasa likod ng korupsyon na yan. Kasi bawat pondo na bitawan nila, meron silang makukuha dyan. Kaya hindi matatapos yung korupsyon na yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Sa ngayon, walang korupsyon dyan sa flood control kasi nasilip. Paano yung iba pang proyekto bukod sa flood control? Paano yung mga sports complex? Paano yung mga covered court? Sige nga, paano yung mga pabahay? Marami po ang mga ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng pondo at kailangan ng infrastructure. Una, yung mga covered court. Napakarami po. Sa amin sa probinsya, haligi lang tinayo, bubong, walang pader, walang stage, walang CR, pero 50 million ang halaga. Sige nga,
Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi matatapos yan. Ang Pilipino, once nakawatan ka talaga. Yeah? Sabihin niyo ngayon flood control. Bakit flood control lang kayo nag-focus? Fokusan ninyo yung mga pabahay ni Digong noon. Fokusan ninyo yung nilagay sa build na bagong gawa na hospital, bagong gawa na airport. Tapos nakalagay pa doon 212 airport, samantalang 90 lang naman ang airport sa Pilipinas. Tigilan nyo nga ako. Sa flood control lang kayo nag-focus. Tignan nyo yung mga pabahay. Ngayon, ito huwag kayo magalit sa akin ang daming pabahay sa probinsya na bininta mismo nung mga na-awardan. Ilang mga nagmamay-ari ng pabahay sa probinsya na bininta at nanirahan sa Maynila. Yun pa nga lang, ang laki na ng korupsyon nun. Kala nyo, hindi ko alam yan? Ang dami na inawardan ng pabahay ng gobyerno na mas pinili nilang ibenta at nanirahan sa Maynila at nangupahan. Ang dami niyan. Diyos ko, doon pa nga lang sa pabahay na yon. Ang laki na ng nanakaw nila. Diyos mio Marimar. Totoo yan. Ang daming mga na-awarda ng libreng pabahay ng gobyerno na mas piniling ibenta ng may-ari tas tumira pa rin sa Maynila at bumalik sa squatter. Bakit? Wala naman silang mahanap buhay doon. Paano ka titira doon? Ang layo sa trabaho, ang layo sa kabihasnan. Tignan yung Cavite, Laguna, Batangas. Ang daming pabahay dyan. Ang layo sa kabihasnan. Ang trabaho nasa Maynila. Di ba? Diyos ko, huwag kayo mag-focus dyan sa flood control. Fokusan ninyo yung kalsada, yung mga covered court, yung mga city hall. Yan, fokusan ninyo yan. Tignan nyo Maynila, napakaraming proyekto ngayon dyan, mga wala daw permit. Tignan nyo mga barangay hall, pinagsisira ni Isko. Bakit? Nagtatayo ka ng barangay hall, hindi naman tamang tayuan. Meron pa nga akong napanood sa Facebook na tinayuan gilid ng kalsada, tapos ang nakatira doon, tanod. Tapos kagawad, chairman, magdikit-dikit yung bahay nila. Tapos labag pala yun. Kasi bakit? Hindi pala yun pwedeng tayuan kasi kalsada pala yun. Nako! Ang dami ko nakita sa Maynila. Fokusan nyo yan. Di ba? DPWH din yan. Sabi ko sa inyo, tama. Ito, actually, si Lacson, investigador po talaga to si Lacson. Kaya, nalalaman ni Lacson yan. Eto na. Minsan ayos daw ang kalsada nila pero binubutas. Ganyan talaga, Ma'am Clarita. Sa isang naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Ang Bulacan, na balwarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Agaran nitong tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wag mo nang Bilang i-connect dating yan. investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa korupsyon para sa agenda weekend. Diba? Yun, mga kababayan. So, alam nyo na. Diba? Galing natin, Focus kayo dyan sa... Focus kayo dyan sa sa tawag dito, flood control. Maraming proyekto ng gobyerno. Pinagkakitaan din ng mga kongresista at senador. Diba, Ma'am Mary Chikawa? Susunod, mga kababayan. Eto pa. Speaking of flood control. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba itong sunod? Ito na. Si Bongo at si Magalong. Sabi ni Magalong, mga kababayan, hindi daw siya DDS. Ma'am Clarita, kawawa po talaga tayo mga Pilipino. Kaya nga ang sarap hindi magbayad ng tax kaso hindi ka makatakas. Bakit? Kahit bibili ka nga ng kondo, may tax Kahit bibili, syempre, alangan naman hindi ka bibili ng bigas. Sa bigas pa lang may tax na. Wala kang takas kahit sabihin mong, ayaw ko magbayad ng tax. Bumili ka naman ng bigas, bumili ka naman ng ulam. Lahat naman ng paninda sa buong Pilipinas may tax. Nagbayad ka pa rin.
Bukod sa personal tax mo, meron ka pa rin binabayaran na tax doon sa kinakain mo. So wala tayong takas, mga kababayan. Kahit mag-boycott tayo dyan, kahit mag-wilga tayo dyan, wag na tayong magbayad ng tax. Putang ina, bumili ka rin naman ng bigas, nagbayad ka pa rin. Kasi ang bili mong bigas, imbis na 20, ginawa namang 30 nung tindahan. Kasi bakit? Nagbabayad naman siya ng tax. Wala! Diba? Wala kang takas. Kaya wala tayong magawa, mga kababayan. Ang tanging magawa lang natin dito, maghanap tayo ng presidente na ang panukala at ang kanyang advokasya ay bitay. Para maganda. Magnakaw, bitay agad, diba? Hindi sayang yung ating tax. Diba? Kasi kung tayo, pag hindi ka magbayad ng tax, makukulong ka. Pero yung mga politician, ninakaw yung ating tax, thank you lang. Totoo ba ako? Mga politician, nanonood sa akin? Kapag kami hindi magbayad ng tax, ikukulong kami. Pero kapag mga politician nagnakaw ng binayad naming tax, thank you lang. Dapat sa inyo, pinagpapatay kayo eh. Sisilaban kayo eh. Di ba? Totoo naman talaga yun. Subukan mo magbayad ng tax, ibahabulin ka agad ng BIR. Hinahamon ko yung mga sikat na artista dyan at malaki kumita. Huwag kayo magbayad ng tax, ibahabulin kay BIR. Tapos yung bayad din yung tax, dinakaw ng mga politician, thank you lang. Dapat merong mga congressman at senador na gagawa ng ganyan eh. Kapag ang Pilipino mapagod sa kakabayad ng tax kasi puro lang nakaw, hindi na dapat makulong. Bakit? Pag tayo di magbayad, kulong. Pag sila magnakaw, okay lang. Thank you. So ito, sunod mga kababayan. Si Magalong.